Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil sa marami nag-request na magluto daw ako dito ng tinapay sa itaas ng bundok, kaya atin itong pinagbigyan. Kaya nagluto ako ng pandesal dito sa ating ginawang DIY oven. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Medyo mataas ng araw pagkakit ko dito sa itaas ng bundok mga kapugi, dahil pumunta pa tayo ng palengke para bumili ng ating kailanganin. At shoutout nga po pala kay Ma'am Gracie Roset na nagbigay ng pambili sa ating lulutuin dito sa itaas ng bundok. Maraming salamat po sa inyo Ma'am Gracie, dahil po sa inyo ay nakabili po tayo ng mga ingredients para makapagluto tayo ng pandesal dito sa itaas ng bundok. Laking tulong na din ito para sa amin at sa paggawa ko ng content. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa mga biyaya nating natatanggap. At balik tayo dito sa ating ginagawa mga kapugi. Balik pagkatapos kong hugasan itong ating lagayan ay naglagay ako dito ng isang basong gatas na evaporada, tapos ay nagbiyak na din ng isang perasong itlog at naghiwa lang din ako dito ng 1/4 na butter at 2 kutsarita na yeast at nagbuhos na din ng 1/4 cup na asukal para may kaunting tamis itong gagawin nating pandesal. Sunod naman itong 3 in 1/4 cup na harina, bali all purpose flour yung aking inilagay dito mga kapugi. Naglagay na din ako dito ng isang kutsaritang asin para ito sa pampabalansin ng lasa. Siyempre nagugas muna ako dito ng kamay bago natin ito halo-haluin. Kung napapansin nyo dito sa aking paghalo ay hindi gaano marunong mga kapugi dahil sa unang beses ko pa lang itong gawin, pero bago ko ito ginawa ay nanood muna ako ng mga video kung paano gumawa ng pandesal, at sa pagmamasa ko dito ay umabot ako ng 10 minuto hanggang sa makuha ko ang magandang texture niya mga kapugi. Para malaman kung okay na ito ay kumuha lang ako dito ng kaunti para ma-stretch natin ito ng dahan-dahan. Kapag hindi na ito napuputol o nabibitak ay okay na ito mga kapugi, kaya hinulma ko na kagad dito ng pabilog at yung lagayan ay nilagyan natin ng mantika para hindi dumikit dito yung ating minasa kanina. Pagkatapos ay atin na itong inilagay para papalsahin natin ito ng 1 oras mga kapugi. Tinakpan lang natin ito ng plastic sa itaas para hindi ito madumihan at lalangawin. At habang nag-aantay tayo dito mga kapugi ay kumuha muna ako dito ng dahon ng niyog para gagawin nating basket para sa lagayan ng ating pandesal mamaya. Ganito yung ginagawa ko mga kapugi. Kapag kulang yung dala kong kagamitan dito sa itaas ng bundok ay hinahanapan ko lang ito ng paraan para masolusyonan. Kahit madali lang itong masira, at least napapakinabangan pa rin natin at wala tayong ginastos na pera dito sa paggawa. Kung titingnan mo ay parang mahirap gawin mga kapugi, pero kapag matutunan mo na ito ay napakadali lang itong gawin. Sa una ay mangangapa ka talaga dahil hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. At habang gumagawa pala ako dito ng basket ay dumating dito ang aking biyanan para uminom ng tubig dahil abala din siya sa pag-aasikaso ng pag-uuling para may panggatong siya doon sa kanilang bahay. Kasama sila ng aking bayaw na gumagawa, kaso ngayong araw ay solo lang siya dahil yung kanyang kasama ay sumama sa pagkanggot ng nyug. Pagkatapos ko pa lang ditong gumawa ng basket ay nagiwa ako dito ng cheese mga kapugi. Iniwa ko lang ito ng maliliit para ilalagay natin sa loob ng pandesal, at naglagay na din ako dito ng harina sa ating taddaran dahil dito natin ipapatong ang ating dough na ginawa. At pagkalipas ng 1 oras ay ganito nakalaki yung ating minasa kanina mga kapugi. Kinuha ko lang ito dahil ipapatong natin ito sa taddaran at minasa ko lang ulit ito ng saglit bago hiwain ito ng ilang piraso dahil sa unang gawa pala natin dito ng pandesal, kaya nalilito pa ako dito kung gaano kalaki ang hiwa na gagawin natin. At bago ko ito pabilugin ay nilagyan ko muna ito ng cheese sa loob dahil ito yung magpapalinamnam sa ating gagawing pandesal. Nakaranas na din ako dati na magtrabaho sa pagbibake ng cake at pagluluto ng puto paw at puto cheese doon sa lugar namin sa Mindanao, at first time ko noon magtrabaho na may sahod mga kapugi dahil kakagraduate ko lang noon sa vocational course doon sa TESDA, at yung kinuha kong kurso doon ay yung food and beverage servicing at 50 pesos lang yung arawan ko noon, pero libre naman yung pagkain. Pero kahit maliit lang yung sweldo ay tiniis ko pa din para magkaroon lang tayo ng kalaman sa pagluluto. Pero kapag hindi mo na pala yung laging ginagawa ay nakakalimutan mo pa din, at akala ko dito ay fishball yung ating lulutuin dahil sa nakikita ko ay parang assorted size yung ginawa natin. At mag-aantay na naman tayo dito ng 30 minuto mga kapugi para palsahin ulit yung dough na ating ginawa. At habang nag-aantay ulit ako dito ay naggatong na ako dito sa ating ginawang DIY oven para mainitan na ang loob nito. At habang pinapaapoy ko ito ay magpapakulo na rin tayo dito ng tubig para makapagkape na itong aking biyanan dahil sa kanina pa ito nagtatrabaho at abala siya dito sa pagkuha ng mga damo na itatambak niya dito sa kanyang uulingin. At dito lang yan malapit sa ginawa kong kubo mga kapugi. Tinimplahan ko na siya dito ng kape, at nung kumulo na itong tubig sa takure ay binuhos ko na kagad dito sa baso para siya ay makapagkape na dito. Nilagyan ko na din ito ng uling mga kapugi at inalis yung mga hindi pa nasunog na mga kahoy dahil ito yung nagpapausok sa loob ng ating oven.
Tinakpan ko muna ito at tinantay na mawala yung usok sa loob, at dito ako lagi nag-check sa itaas para malaman kung gaano kainit ang loob ng ating DIY oven. At habang nag-aantay na mawala ang usok sa loob ay inihanda na natin ang ating isasalang na pandesal. Pagkalipas ng 30 minuto ay kumuha na ako dito na sapat lang para sumakto doon sa loob ng oven, at nung wala na ako makitang usok na lumalabas ay dito ko na isinalang itong ating pandesal, at dandahan lang natin dito sa paglagay para hindi malagyan ng apoy yung ating niluluto. At habang nag-aantay ay tinakpan ko muna dito yung mga natira, at pagkalipas ng 15 minuto ay naluto na itong ating pandesal mga kapugi. At dito lang natin isinalang sa ating ginawang DIY oven, at hindi ko inasahan na ganito kalambot ang ating ginawang pandesal at ang ganda ng pagkatunaw ng cheese sa loob. At balak ko sanang tumikim lang muna nito sa 8 peraso na aking niluto ay parang kunti na lang ang matitira. Lambot ng tinapay. Linamnam dahil may cheese. Nakagawa ng pandesal sa bundok mga kapugi. At bago pa maubos yung una kong niluto ay nagsalang na ako dito ng pangalawa, at tinawag ko na dito si Binan para makapagmerienda na. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. Lambot no? Lapi. Cheese. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. At habang nagme-merienda dito ang aking biyanan ay inubos ko sa pagluto itong ating ginawang pandesal, dahil dadalhin natin ito sa baba ng bundok para ipapatikim doon sa ating pamilya. At hanggang dito na lang muna mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.